Iprinisenta sa media ang mga pulis at investigador na may hawak sa kaso ng pambubugbog sa aktor at TV host na si Vong Navarro. May ulat on the spot si Steve Dailisa. Steve? May pagkukulang daw sa pagsunod sa Standard Operating Procedure. Yan ang sinabi mismo ni Southern Police District Director Chief Superintendent Erwin Villacorte sa ginawang proseso sa pag-iimbestiga sa ibinlater na insidenteng kinasangkutan ng actor TV host na si Vong Navarro at yung 22 anyos na complainant. Ngayong umaga nga ay in aid of transparency ay iniharap ni Chief Superintendent Villacorte itong mga nag-imbestiga at humarap kay Vong Navarro at sa grupong nagdala sa kanya dito sa Southern Police District. Ikinwento rin ng mga investigador kung paano nila hinarap itong si Vong at yung mga nagdala sa kanya. Dumating daw dito yung grupo pasado alas 11 ng gabi at nakita raw nila si Vong Navarro na nakaduct tape yung mga kamay sa kanyang likuran at duguan yung muka at namamaga. Ngayon, hiningan daw nila ng statement, yung nagrereklamo na nagpa-blotter na babae. At ang humarap sa kanya ay si PO3 Dalmasio Lumiwan. Nang hinihinga na raw ng statement yung babae, Pia, ay naroroon din daw sa loob yung isang Bernice Kuwali. Nandoon din daw yung si Cedric Lina, palabas-masok doon sa mismong kwarto. At ito naman daw si Vong Navarro ay humingi sa kanila ng tubig at kanilang pinainom. Dinala siya doon sa isang kwarto sa may portion ng kusina nung opisinang iyon. At tinanong naman daw siya nitong si PO3 Rolly Loreto para sa kanyang bersyon ng pangyayari. Subalit tumanggi raw ang aktor. Sa halip, tinanong daw siya kung magtatagal daw ba yung mga pasa sa kanyang mga mukha. Pagkatapos daw ng insidenteng yon, nung matapos na rin yung mismong pagbablatter, ay ipinabasa raw nung demesa na si PO3 Dalmasio Lumiwan yung laman ng blatter dito kay Vong Navarro at saka naman niya pinarmahan. At pagkatapos nga raw nun ay nagpahatid na itong si Vong Navarro sa kanyang sasakyan. Pero tinanong daw siya ng mga pulis at ang iginit niya ng mga investigador ay tinanong nila si Vong Navarro kung gusto nitong magpadala sa ospital para doon siya magpa-check up. Pero tumanggi na rin daw ito. Sa halip nga, nagpahatid siya doon sa kanyang condominium. Inescortan siya ng 3 pulis at may isa raw na lalaki na hindi nila tukoy yung pagkakakilanlan na sumakay doon sa mobile na naghatid sa kanya doon sa mismo condominium unit. At pagkarating daw doon, Pia, bumaba itong si Vong Navarro kasabay nung lalaki at sumakay sa sasakyan. Nung papaalis na itong sasakyan ni Vong Navarro kasama yung kanyang driver, ay hinabol pa raw siya ng mga pulis at sinikap muling kunan ng pahayag. Pero ang sinabi raw sa kanila ng aktor ay wag na, sa alang-alang daw sa kanyang pamilya. Gayunman, ayon dito kay Chief Superintendent Villacorte, ay dapat maging mandatory na mapa-celebrity man o kilalang personalidad, dapat yung mismong buong pangyayari ay mailalagay sa blotter dahil normally yung mga kondisyon doon na ganito kapag may dinadala sa presinto na nabugbog ay dinadala naman daw sa ospital para mapacheck up. Yun nga lang, bilang pag-extend daw ng courtesy sa aktor na hiniling na wag lumabas sa media yung pangyayari, ay nagbigay galang daw yung mga pulis at hindi na nga siya pinamedical. Gayunman, ang binanggit sa atin ni Chief Superintendent Villacorte, kung sakasakali na magsasampa ng reklamo o maghahain ng kanyang bersyon itong si Vong Navarro dito sa kanilang tanggapan, ay bukas pa rin naman daw, bagamat may isinasagawa ng hiwalay na pag-iimbestiga yung Taguig Police sa kasong ito. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Southern Police District. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Steve Dailisan.